Hello guys, good day po sa lahat. Welcome muli sa ating channel. So for today's video guys, isi-share ko naman sa inyo ang konting kaalaman ko tungkol sa DNP printer DXRX1 series na pwede nyong ma-apply sa mga printer nyo sa pag-DIY. So papakita ko sa inyo ang mga possible na sira na pwede nyong kayo na mismo ang mag-repair. So ito guys, makita ko sa inyo ngayon. So kung sa printer niyo guys, naka-experience kayo na yung makikita niyo sa screen na anong tawag doon, yung over voltage na, naka warning na doon sa monitor na over voltage. Di ko lang na picturean or na screenshot yung pinakita doon sa screen ng monitor sa computer na nag-over voltage na siya. Hindi na siya makapag-print kasi over voltage na yung result. So warning na siya. So paano natin solusyonan yan? Kung kayo po ay maraming unit na kagaya nito, DNP printer, 2 or 3 or 4 or 5 ba yung ninyo, yung unit ninyo. Ang gagawin nyo lang guys is ipagpalit nyo lang yung mga pyesa. Kagaya nito guys, isang error is over voltage na po siya. Ayan. So, punta kayo or baklasin nyo lahat ng cover ng DNP printer. Kung hindi kayo marunong magbaklas, so panoorin nyo lang yung iba kong video kung paano magbaklas ng mga cover nang hindi kayo mahirapan. So, pag natanggal nyo yung cover, lahat nakikita nyo dito sa bandang likuran. So, ito yung fan motor. Gumagana lang ito pag umiinit na yung heatsink ng printhead. So, dito naman sa ibaba, makikita ninyo ang tawag ito. Ito yung power supply board. Ito yung power supply board. So, ito yung dahilan kung bakit nag-over voltage na po yung pinakita doon sa screen, sa monitor ng computer. So, kung hindi kayo marunong mag-repair nito sa pag-trace ng sira nito, so ang gagawin niyo is tanggalin nyo lang yung ibang power supply board sa ibang unit. So, tingnan nyo lang yun yung mga part number or yung mismong part or part code ng kung the same ba or hindi. So, need nyo lang palitan dito, tanggalin. May mga tornilyo na 4. So, yan lang yung gagawin niyo. Tapos, pagtanggal nyo is ipalit nyo. Kagaya nito, tinanggal ko to sa ibang unit. So, ayan. So, ang nasira nito guys, sa pag-troubleshoot ko is ito. MOSFET. Ito po yung MOSFET transistor. So, busted na kasi siya. Kaya ito yung pinalitan ko. Buti na lang hindi pa nasira yung ibang parts. Ito lang nasira, itong MOSFET transistor at saka ito yung fuse. Kasali rin ito sa nasira kasi sumabog na siya. Tapos yung iba, goods naman, na-test ko na. So, back to normal na naman. Ito naman yung gagamitin natin doon sa ibang unit or kaya isuswap natin sa mga customer natin na hindi talaga marunong mag-repair. So, ito yung pinapalit natin sa mga issue na over voltage na yung output sa
computer nila. So, ito yung result. So, ipalit lang ito dito. O, sabi ko kanina, ganyan. Tanggalin yon luma. Tapos, ipalit ito. Tapos, always natin isipin guys, kung hindi pa kayo first time nyo mag-DIY, mag-picture kayo sa mga wirings para hindi kayo malito sa pag-connect kung ibabalik na ninyo or kabit na ninyo yung mga linya. Tapos pag nakabit nyo na yan, goods na yan. Test nyo kaagad. Kung hindi kayo marunong mag-DIY or mag-repair, so maaari lang kayong kumontak sa akin. Okay, ipapadala niyo yung unit sa akin para ako na mismo ang gagawa. Kung hindi kayo marunong mag-repair. So, ganun lang po guys. Kadali ang video tutorial natin ngayon na pwede kayo na mismo ang gagawa at mag-DIY sa mga printer ninyo na mamahaling printer. Kagaya nitong Dysab DNP printer. So, ganun lang po guys. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video for today. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po at don't forget to like and share and click the notification bell para always kayo updated sa ating mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat po. God bless sa lahat.